kuya, sandali. May naiwan pala ako. Sandali lang. Teka. Ito yan, ma'am. Magka-cancel na lang ako, kuya. Sandali, Tara, tambayan niyo muna ulit ako sa bidyong ito. At dumating na nga ako sa pick-up location, pero wala pa yung aking pasahero. Pero okay lang naman, kaya nag-antay na lang muna ako. Meron naman kasing hanggang 5 minuto na waiting time. Kaya naman kapag lumagpas na sa 5 minuto at wala pa ang pasahero, pwede na namin sila i-cancel na hindi maapektuhan ang aming rating. Pero sa pagkakataong ito, mukhang mauubos ni 5 minuto, wala pa si pasahero. Pero mga ilang sandali pa, ay may nakita akong isang papalapit na babae. Mukhang ito na nga yata ang iniintay kong pasahero. At mukhang ito na nga si ate, dahil nakatingin siya sa aking plaka habang palapit sa aking kotse. Ayun, siya na nga talaga, pumasok na Malapit lang naman yung destination ni ate. Mas matagal pa nga biniyahe ko papunta sa pick-up location niya kasama na yung pag-aantay ko sa kanya. At ilang sandali lang pag alis namin sa kanyang pick-up location, di pa nga kami nakakalayo ay parang napansin ni ma'am yung aking kakaibang galawan. Mahirap din kasing ipaliwanag sa inyo na bakit sa tuwing may bagong pasahero tsaka mas umaatake yung mga tics ko. Marahil siguro ay natetense ako kaya mas lumalakas yung tics ko. Isa kasi sa mga trigger yon, gusto ko mampigilan pero di ko talaga makayanan. Kaya naman randam ko kay ate na di siya komportable sa aking biyahe. Pinagmamasdan kasi niya yung mga kilos ko. Marahil hindi siguro siya pamilyar sa kondisyon na meron ako. At marahil hindi rin niya napapansin yung placard sa likod ng akin upuan na nagsasabi kung bakit ako ganito. At kaya naman sa pagkakataong ito ay nakahanap siya ng tiyempo at hindi natutuloy sa aking biyahe. Shucks, kuya, sandali. May naiwan pala ako. Sandali lang. Teka. Ito yan, ma'am. Magka-cancel na lang ako, kuya. Sandali, kasi akyat muna ako. At iyon na nga ang nangyari, hindi pa nga kami nakakalayo ay buwaba na si ate. Ano sa tingin nyo, may nakalimutan niya ba talaga o natakot lang siya? Kung natakot man siya, okay lang yon. Marahil hindi lang siguro siya aware sa kondisyon na meron ako. Hindi naman na tayo bago sa ganitong pangyayari. Mahirap talagang patunayan sa iba yung mga bagay na kaya mo, lalo na at hindi ka nila kilala. Pero palagi mong tatandaan na maraming mga rejection ang maranasan mo, hindi ibig sabihin nun, wala namang titiwala sa'yo. Natural lang naman sa atin yon ang makaranas o makatanggap ng mga bagay na tila magpapahina o magpapahinto sa lahat ng ginagawa natin. Pero palagi mong tatandaan, milyon-milyon ang tao sa mundo at magkakaiba ito ng pagtingin at pagtanggap sa bawat tao makakasalamuhan nito. Kaya ituloy mo lang yung ginagawa mo dahil darating din ng araw, makakatagpo ka rin ng mga tao na magiging proud sa'yo.